Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi ay nalalanta at bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin ay maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon? Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sa pilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Poon, iyong pasikatin kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Naway ang simbahan ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa mga tuntunin ng mabuting balita at kailanmay di ito ipagpalit sa materyal na bagay. Manalangin tayo. Naway dinggin ng ating kabataan ang panawagan sa kanila ni Jesus na buong pusong sumunod sa Kanya at maglingkod sa mga kababayang napagkakaitan, walang tirahan, inaapi at may sakit. Manalangin tayo. Naway maging tapat sa kanilang mga pangako hanggang kamatayan ang lahat ng mga nagtalaga sa Diyos ng kanilang sarili sa pagpapari o buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Naway ngayong ipinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng mga katikesis, ang ating mga katikista ay laging maging mga inspirasyon sa kanilang salita, sa loobin at gawa. Manalangin tayo.